Progreso. Ganda ng Marcos. Sa Batak. Hindi ka ba yan? Batak ng Ilocos, di ba? Oo. Parang di nakapaniwala na taga doon siya. Wala mong progreso sa bayan. Ang narinig ho natin ay isang testimonya ng isang Ilocano bus driver na kung saan nakausap ho natin papunta tayo nito ng Olongapo City. Ang kanyang statement, testimony ay magagamit ho natin siya pang rebat sa sinabi ni Aldrin na kung saan kahit pa daw ilang beses na magkaroon ng people power, rally, hindi daw talaga mapapatalsik-talsik itong si Marcos gawa nung napakabuti daw at ng kanyang mga ginagawa. Iti wow. At maraming nagagawa parang gano'n ang tinutukoy ni Aldrin. Samantalang si BP Sara Duterte ay walang magandang ginawa, puro daw nakuha siya. Well, so speaking of gawa, ganito na lang, no? Yun na nga, alam mo naman natin na narinig naman natin yung sinabi ni Mamang Driver sa umpisa na wala nga daw talagang nagawa itong mga Marcoses kahit sa kailang sariling distrito, sa kailang sariling lugar, no? Rehiyon at lungsod, syudad, no? Ng Batak City in the Ilocos region or Ilocos Norte, kung saan sila ay naglingkod nga, no? Bilang district representative, tapos matagal din siyang naging governor, pero hanggang ngayon ay hindi siya kagaya ng Cebu or Davao de Oro, Batangas and Rizal provinces na kilala sa pagiging progresibo at mayaman na probinsya sa Pilipinas. So ibig sabihin dyan pa lang, no, it says a lot kung gaano ka inotil, gaano ka walang kwenta itong mga Marcoses. Yes, mga Marcoses, kasi yan naman talaga legacy yan, dapat, di ba? So naging political dynasty ka lang din naman, okay, which is hindi naman talaga din yata maganda ang political dynasty sa Pilipinas, not unless kung ang iyong pagiging political dynasty, yung tatay lahat, no, kapamilyahan at kamag-anakan ay nasa politika, nakakuha ng mga kanya-kanyang mga posisyon sa local at national, okay lang yun basta sa mga estilo ng mga Duterte na merong gawa, di ba? So Duterte, presidente, si Tatay Digong, yung vice president si Sara Duterte, mayor Duterte ulit, vice mayor Duterte, first city councilor Duterte, first district representative Duterte, second district representative Duterte. Well, walang problema yun sa aming mga taga Davao kasi progresibo ang Davao City, napakagaling. So balikan natin ang Ilocos Norte. Itong mga Marcoses walang ginawang maganda, tama, kasi nga hindi nga sila kilala, di ba? Walang narinig na magandang mga pangyayari at ganap sa kailang mga respective districts and provinces and cities. Wala tayong narinig na magandang walang progresibo, walang progress, no? Yun ang sabi ng Mamang Driver na hindi siya halos makapaniwala na yung mga Marcoses ay nagmula sa Ilocos Norte. Walang progress. So let's go to gawa, ha. So it means achievement. So Davao City, ang daming achievement ng Davao City. Maraming achievement ang Duterte. So siyempre referring to Sara Duterte tayo, ha. So it's BBM versus Sara Duterte. So dahil nga walang gawa itong si Marcos, so wala na tayong masasabi dun sa kanya, no? So let's go to Sara Duterte na lang kasi ang dami tayong pwedeng sabihin dito. Ako as a Davaoenyo, myself, masasabi ko talaga na ang dami niyang mga natanggap ng mga international awards, no? So grabe, napakadami niya natanggap ng mga good leadership awards, mga ganun, no? Yung mayor, mga mayor's league, mga ganun, ang dami. Sa city, no, syempre, not to mention, yun nga, CP City, consecutive years, yearly, no, talagang taon-taon din nawawala. Kaya nga parang nabibingin na yung mga kalaban. Ibig sabihin, nabibingin na yung mga detractors, mga bashers ng mga Duterte ng Davao, no? Mga basher sa mga Davaoenyo, basher sa syudad ng Davao, basher sa mga Duterte. Hindi nila matanggap-tanggap yung nabibingit, sumasakit, tumudugo yung tingan nila, laging nakakarinig na Davao City is the safest city. Davao City is the best city to visit, di ba? Best city to visit, parang ganun. Ngayon lang, ibig sabihin na yan medyo bagong nakuhang honor ng Davao City or award or pagkilala. Actually, hindi siya pagkilala, no? Kasi iba yung pagkilala sa talagang based in result sa survey na World Travel Index. So, lumalabas number 1 ang Davao City na siyang pinakamaganda, pinaka-the best na syudad sa Pilipinas na pwedeng puntahan, di ba? Ang galing.
Okay, balik tayo doon sa mga nakasanayan na tayo mga taga Davao, kami mga taga Davao, parang normal na lang sa amin na kumbaga it's given, hindi na siya surprise na Davao City is ang safest city, cleanest city. So, yun, taon-taon. Tapos ang Davao City is siya under sa time ni Mayor Sara Duterte. Davao City is a Hall of Famer, child-friendly city. So ano pa bang mga award ng Duterte ni Bibi Sara, but in particular ni Mayora Sara. Davao City is the first ever city na naging debt-free city. Ibig sabihin honon is wala siyang pagkakautang, walang loan. Ibig sabihin yung mga ginagawang mga infra project, mga gamit, mga bagay-bagay na meron sa Davao City na magagamit para sa paghahatid ng mga gandang serbisyo sa mga constituents nito ay hindi utang, kundi lahat yan ay bayad. Ibig sabihin cash, no? I mean sariling pera ng Davao City. Yun. So merong national na funds o wala, pero hindi pwedeng wala, no? Kasi malaki ang natin GDP, 600 billion yung remittance natin sa yung ating contribution sa national funds, sa treasury, national treasury, tapos wala malang balik sa atin, di ba? So hindi pwede yun. Anyway, so balik tayo. Davao City, yung mga infra, yung mga underground keeping system, mga road widening, pagkapaganda ng mga kanal, no? Pag-modernize ng mga creeks, drainage, no? Kasi sabi nga niya, antiquated na yung natin, ating mga creeks and the mga dikes, kaya kailangan siyang baguhin. So lahat yan ay hindi siya utang, no? So yun ay bayad. Kaya nakakahiya dyan sa mga nasasabi na walang nagawang maganda itong si Bibi Sara. Achievement just niya marimar, ang dami. Alam niyo ba na ito si Bibi Sara Duterte ay wala talaga siyang talo. Never siya natalo, no, sa mga competition. Ibig sabihin sa mga race, no, sa mga at saka yung pagtakbo ng mayor, no, at di basta-basta ang kanyang mga kalaban. Isipin natin, for example, during sa kanyang first ever mayoral race, if I'm not mistaken, that's 2009 or 10. Ang kalaban niya si Prospero Boy Nograles. Malupit 'yon kasi siya ay pang-apat na pinakamakapangyarihan, no? May impluwensyang tao sa Pilipinas dati sa politics. House Speaker lang naman siya sa time ni Gloria Arroyo. So yun ang kanya nagiging kalaban sa pagiging mayor that time. So nanalo si Bibi Sara. Ang galing, landslide. Ano pa ba? Sa vice presidential, di ba? Hindi pa siya katao. Tingnan mo yung kalaban, ang layo ng kanyang mga ang layo, sobrang layo ng nakalaban niya. Mas pa nga siya, mas marami pa nga siya nakuha ang boto pa sa presidente. Di ba? First ever in history. Yun ang achievement yun, ha. Hindi na yan basta hindi matatawarang achievement, ha. Di ba? Ang galing lang. So, pagdating sa mga trust and approval ratings, Duterte ang pinakamagaling, pinakamataas. So, kaya hindi na mapatuba-tumba itong si Bibi Sara Duterte, hindi na mapatanggal-tanggal kasi nga maliban sa napakaganda ng kanyang mga gawa, napakaganda at napakadami ng kanyang mga achievements, daming mga proofs, and daming mga evidence na hindi gawa, hindi siya fake news. So talagang tunay, ay siya rin ay walang ding mga kasalanan, no? Yung mga sinasabing 125 million na in-spend lang ng 11 days. May rason yun, kasi late na binigay. Yung 150 million na confidential funds, sinabi na ng COA na walang misuse or walang nagamit talaga sa tama ang pondo, confidential funds. Di ba? So yun pa lang, isa na yun sa rason bakit talaga napamahal ang mga Pilipino. Hindi lang mga Pilipino, maging ibang mga lahi sa mga Duterte, kay Tatay Digong, kay Sara Duterte. Kasi nga, ang ganda ng kailangan mithiin. Ang ganda ng kailangan pinaka-mission, vision and goals towards Filipino people na yun nga, pagandahin ang buhay ng mamamayan. Hindi yung pagandahin ang buhay na bigyan ng pera, ha, bigyan ng mga AX tupad o ano pa mga ayuda, kundi mag-acquire ang Pilipinas ng mga facilities and programs na alleviate ng buhay ng mga Pilipino, lalo na sa mga poorest of the poor sectors. Diba? So yun. Kaya kay Aldrin Dash
HHD. Wag tanga. Pero bahala ka, buhay mo yan. No? Libre maging tanga, araw-arawin mo pa, edi bahala ka. Basta Duterte, solid, the best, no? Walang makakatalo. Pagdating sa good governance, sila yung pinaka-benchmark, sila yung pinaka-good role model. Wala silang very selfless love ang ginawa nila sa Pilipinas. Mantakin mo, nakulong na nga si Tatay Digong sa Davao City, sa The Hague. Dahil sa kanyang mga programa na nasasagasaan ng mga rebelde, NPA, mga kawatan, mga drogista, mga sindikato. Ang dami nasasagasaan, pati mayor, vice mayor, di ba? Ayun, nangatokhang, nangamatay kasi hindi magtino. Patuloy sa mga ginagawang kalakal na di naman talaga nakatulong, nakasira pa ng mga kabataan. So ngayon, nakulong man si Tatay Digong sa The Hague, wala siyang pinagsisisihan kasi kita naman niya ang ganap sa Davao City. Kita naman niya ang resulta. Ang mga taga Davao, ang mga minamahal ng mga constituents ng mga Davaoenyo ay malayang makapaglakad gabi-gabi, kahit madaling araw, kahit pa ikaw lang mag-isa, kahit madilim, this oras ng gabi, safe ang Davao City. So, Davao City is indeed the best city to be visit and to live. Livable city.